Ah, yung DDS, yung term ng DDS, Mm. siguro sa amin dito, Danao, General Coy, Mm. General Gamboa was never a chief of police but na-assign yan sa Davao sa Police Regional Office 11. Ako, assign ako ng Davao as city director. At doon ako nagsimula yung career ko sa Davao City. Mm. Just this week, Oh. So, dahil sa Davao City nagsimula yung karir mo, ang paglilingkuran mo, mga pamilyang Duterte kasi yan naman talaga yung nagpaangat sa iyo eh. 'Di ba? Yung pamilyang Duterte. So dahil diyan nag-start yung karir mo sa Davao, dahil isa rin ang mga Duterte na nagpaangat sa iyo, tumulong sa iyo. So kahit mali, okay lang. Susuportahan mo, ganun. Kasi ang ine-expect po ng mga Pilipino, no, na itong si Bato, pagsisilbihan niya, no, yung bansa, yung mga Pilipino. Pero iba, 'di ba? Si Digong ang pinrotektahan niya. Imbis na yung mga individual na mga Pilipino ang poprotektahan, abay pamilyang Duterte po. Pinrotektahan at pinaglingkuran. 'Di ba? weekend, Mr. Chair, in-interview ako ng mga media ng Davao. Mm. Umuwi ako. And harap-harapan, sinabihan ko sila, Ito. Pakinggan niyo po kung gaano kasinungaling si Bato de la Rosa. Ito po 'yon. kayo kasi, mga media ng Davao, Mm. kayo nag-imbento nung term ng Davao Death Squad. Aba, kasalanan pa ng media ng Davao. Ayun lang. Maliwanag po 'yon. Ang nag-imbento daw po ng DDS or Davao Death Squad, yung mga media ng Davao. Okay, tuloy. Pag may namatay, binabalita kagad yun, Davao Death Squad, Davao Death Squad. Kayo, ang nag-imbento ng term na yan. Sabi ko sa media ng Davao. And later on, one of the media ng Davao, dinibunk yung aking statement. Mm. Sabi niya, sir, with due respect, bago namin yan na-create yung term na yan ng Davao Death Squad, meron kasing isang namatay, sir, may isang namatay, binaril, may nakalagay doon na placard na Davao Death Squad. Kaya doon Kaninong kasalanan 'yon? nag-start yung paggamit namin ng Ako'y naniniwala na ang nagpakalat po ng sinasabing Davao Death Squad, hindi po yung mga media sa Davao, kundi itong grupo ni Digong, itong mga utusan niya. Halimbawa, may mamamatay ngayon, may papatayin. Lalagyan nila ng DDS or Davao Death Squad. Para, pag nakita ng media, yun yung ilalabas. 'Di ba? Bakit? Bakit ginagawa ito ng mga Duterte? Para matakot po ang mga Davaoenyo. Yun po yung purpose doon, tatakutin sila. 'Di ba? Ngayon, pag ang taga Davao takot sa mga Duterte, ang maghahari po sa Davao, mga Duterte, kita nyo naman, 33 years silang nakaupo dyan. At yun din sana yung gusto nilang gawin dito sa bansa, sa ating bansa. Kaya nga may patayan eh. Dahil gusto nilang takutin ang mga tao dito sa ating bansa. Yun eh. Gusto nila kung ano yung Davao, dapat ganun din ang buong bansa. Pilingero si Digong term ng Davao Death Squad. So therefore, sabi ko, okay, I will correct my statement. Hindi kayo ang nag-imbento, but kayo ang nag-propagate ng word na yan. So yun lumaki nagiging ginamit niya. Pag may binaril, sabihin kagad, Davao Death Squad. Mm. Kahit na binaril dahil jealousy ang motibo, or kaya malaking utang, nakadispal ko ng pera, binaril, didiis kagad ang Tingnan nyo media ng Davao, ginagawa kayong sinungaling ni Bato at ginagawa kayong tanga. 'Di ba? Hindi lang kayo ginagawang tanga, pinagbibintangan pa po kayo. 'Di ba? Pinagbibintangan pa po kayo nitong kalbong ito. Grabe. So kasalanan niyo pala ito eh. Oo. Kumbaga yung kasalanan po ng mga Duterte nila Bato, ipinapasa doon sa mga media sa Davao. Papayag ba kayo?
Media ng Davao, papayag ba kayo? Bay, magsalita na po kayo. 'Di ba? Oo. Magsalita na po kayo. Kasi hindi nyo kasalanan, wala naman kayong kasalanan, pero tingnan mo, pinapasa sa inyo ni Bato yung kanilang mga kagagawan. Klarong-klaro po yan, ha? Pinapalabas na term. So, yan na. Lumaki na yung pangalan na Davao Death Squad, Mr. Chair. Oh, if you want. Ito na, ito na. Una, talagang niyayari ko. Mm. Pero wag mo naman, mga pulis kawawa naman. Ha? Meron akong death squad. Umamin si Digong, ha? Si Digong mismo, meron akong death squad. Sabi ni Digong. Di ba sinungaling si Bato? Buti pa si Digong umamin. Di ba? Anong kasunod? Nilaglag si Digong? Si Bato. Sabi ko nga, ito na yung laglagan eh. Si Bato, grabe makadepensa kay Digong. Samantalang si Digong, nilalaglag po si Bato. Anong sabi ni Digong? Meron akong death squad. Di ba? At ano pa, may kasunod pa yan. Eto. Death squad. Pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Hindi mga pulis. Sino ba yon? Ano yan? Private army, ganon? Yung isang Mr. Chair. gangster, utusan ko. Patayin mo yan, kay kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Mm. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Ano na ba to? Death squad ka pala eh. Member ka pala ng Davao Death Squad eh. Paano na yan? Bato? Wala talaga. Ayan tuloy si Bato. Medyo malungkot. Duterte pa rin kami. Ay, may na-jakita na Duterte, Tanggalan natin ng panty. Bawal bigyan ng panty yung mga dutae dito. Kasi yung mga naka-blue ng pangalan dyan, yun yung mga matitinong tao. Pero yung mga dutae, ay nako, hindi namin kailangan ng mabaho dito. Ayan, tanggal yung panty. Wala naman kaming pake kung Duterte pa rin kayo. At least napatunayan namin na si Digong at Bato sinungaling. At least napatunayan namin na ang sinusuportahan nyo sinungaling. Kitang-kita na sa video eh. Rinig nyo, nakita nyo. Ano pa bang kailangan nating patunayan? Marami pa. Nakita nyo na, di ba? Eto po, isunod natin to. Eto. Ay, shoutout kay Lut-Lut Magandang hapon sa'yo. Tuloy natin to. When I say neutralize, anong ibig sabihin yan? Si PNP spokesperson, Senior Superintendent Bago po natin ituloy ito, sa 1,000 dyan na nanonood sa atin, sabay-sabay po tayo mag-like. Di ba? Para okay tayo, di ba? Carlos noong 2016, mismo ang nag-announce noon na ang ibig sabihin ng neutralize ay pinatay o killed. The intent of that memorandum, is it really killing? Galit si Bato. Killing. Pero mamaya, masusunog siya sa sarili niyang salita. Okay. Neutralize. Otherwise, kung gusto kong patayin yung mga suspect na yan, bakit pa ako gagamit ng neutralize na term? I think the comments that were made missed the point entirely kasi ang tanong talaga dito ay bakit pa nilagay yon sa isang command circular. But may I point out that Senator De La Rosa in 2016 also used the term neutralize to refer to a bounty being raised to have him killed. Mr. Chair, siguro mamaya kung
ma-share sa atin yan para makareact ako properly. Okay, please share with Wala Senator akong Bato. wala akong Yes, context. I-neutralize mo. Oh, ito na. Anong sabi niya dito? Anong sabi ni Bato dito? Dinay ni Bato eh. Medyo nilalayo yung usapan eh. Ito po yung sinabi niya. I-neutralize mo yung drug lord. Pag lumaban, patayin mo. Gagamitin ko ang to kill. Bakit ko pa Wag kang magagalit. Relax ka lang. Ha? Wag kang wag papainitin yung ulo. Ha? Relax lang. gamitin yung term ng neutralize, Mr. Chair? Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo. Oh, lalaglag ka na naman ni Digong dyan, oh. Oh. Sige, Digong, laglag mo. Oh, ilalaglag yan ni Digong, oh. Si Bato, grabe, defensive masyado, eh, no? Habang si Digong, ala, sige, laglag kita ng ilaglag dyan. Bahala ka. Oh. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko. Tinuturo si De La Rosa. Di ba? O mga Duterte, mga nanonood sa mga DDS, pinaglalaruan ko lang yung nyo, mga idol nyo. Si Digunggong, oh. Encourage them. Oh? Yan, si De La Rosa. Oh. Laglag. Encourage them, no? Na lumaban. Oh. Anong sabi ni De La Rosa? How do you come up with a list of persons that you need to neutralize if you don't have the definition of neutralization? Google meaning of neutralize. Ito po Kung ako, magsisenador ako, tapos mag-google ako dyan sa Senado. Di ba, nakakahiya, senador ka, mag-google ka dyan sa Senado. Di ba? Pangit kaya nun. Dapat sinikret mo na lang. Kasimpleng Google ba, tapos babasahin mo ba? Ganun. Yung pangit naman, sasabihin mo pa, Google meaning. Kaya dapat yung iboto natin, ng mga senador, yung matatalino po. Yung may laman. Yung meron dito ba? Meron dito. Jerry Pabilando, shoutout po ha. Mag-google ka dyan. Lalo na siguro itong mga kasamahan nito. Wala ding mga alam. Oh, tuloy. kasabi. I-neutralize mo yung drug lord. Kung lumaban, mas maganda yung patay siya. Colonel. Oh. Yung mga pinagsasabi mo noon ba to, recorded yan eh. Oo, pwedeng halongkatin yan eh. Diba? Neutralize. Ito, okay. Kunyari, hindi neutralization yung word na ginamit. Arrest. O ano. Pag lumaban, Patayin. Oh. Ganun pa rin. Nilaglag ni Digong. Ulitin natin. kunyari, hindi neutralization yung word na ginamit. Arrest. O ano. Pag lumaban, Pag lumaban, Ganun pa rin. ganun pa rin. Hindi. Mr. pangatlong beses na yatang nilaglag ni Digong si Bato ah. Ha? Bato, mag-isip-isip ka na. Ikaw grabe yung pagtatanggol mo, pero nilalaglag ka lang. Kalain mo yun. Ano sabi ni Digong? Ganun pa rin. Ganun pa rin. Hindi. Mr. Chair. Sige, Oh. Ito pa. habulin mo. Patayin mo pag lumaban. Yun talaga ang yun. Patayin mo pag lumaban. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Hindi. Mr. Chair. Ilan na pong kaso na file ninyo? Baka mas pwede pa akong maging pare kung tutuusin. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. I-respond. Bato, huwag mong subukan. Ha? Masisira ang buhay mo. Kailangan huwag ka magpare. Kailangan, ang gusto ni Digong, ipagtanggol mo ang pamilya nila. Ha? Doon lang. Pamilya nila ang ipagtanggol mo. Huwag kang magpare.
Okay, shoutout po sa 523 likes natin dyan. Sa hindi pa nakalike, ayan, pindutin nyo lang po yung like. Ah, Mr. Chair, since concerned siya, advokasya niya yan, he should see to it that justice must be Leia Lopez, shoutout po served to these victims. Hindi po ba mas responsibility ng pulis yan? Responsibility ng pulis yan? 6,000 po daw ang laban. So dapat merong 6,000 baril. Tama. 'Di ba? 6,000 yun ng laban, so dapat merong baril. 6,000 din. Ang tanong, walang ganun eh. Walang 6,000 baril eh. Pero yung 6,000 namatay meron. Kasi may mga hawak na baril yun. Ng laban daw. So dapat, may baril. Ang tanong, nasa na yung 6,000 mga baril? Oo. Start. Amor, shoutout po Oo. Nasa na? Wala po silang maipakita. Kasi nga, yung baril na yun, papatayin nila yung tao at lalagyan nila ng baril. Para kunyari, nanlaban. O, di ba? Halimbawa, marami akong target na tao, 10. Papatayin ko lahat yan. May baril ako dito. Okay? Pag pinatay ko yung isa, lalagyan ko ng baril. Picture-picturean, videohan, yan, nanlaban po, nanlaban. So, dadalhin na yung bangkay. Kukuhanin yung mga baril ng kapulisan. And then, yung baril na yun pa rin yung gagamitin doon sa target ko pang iba na gusto kong patayin. Ganun pa rin. So, ang tawag doon, tanim baril. Tinaniman ng baril. Diba? O, meron pang iba, tinataniman ng droga eh. Para kunyari, para magandang ibalita ba? Maganda yung pagbalita sa TV na, nanlaban, tapos eto, nakuha na ng pinagbabawal na, gamot. Nakuhanan sa bulsa. O, diba? Kapani-paniwala. Kasuhan na yung mga Duterte. Tapos, palabanin din. Dapat nga, dapat encourage ng ating kapulisan na pumalag sila digong. Oo. Encourage. Diba? Para pumalag ba? Para tapos ang problema. With corresponding documents. One way to let the public know that the war on drugs was real and true to its word, let us see the 6,000 handguns. That's a question po. Kaya nga siguro ako nanalo. Ginawa akong senador ng taong bayan. Dahil nasagot ko yung tanong mo na yun. We planted evidence. Narinig niya yun. Dahil nasagot ko yung tanong mo na yun. We planted evidence. Ayan. Stop. Ayan, nilaglag. We planted evidence. Booking. Ano na Digong, nakaapat ka na kay Bato. Over na yan, over. Nagpa-plant pala kayo ng ebidensya eh. Kaya pala yung baril, kumbaga tinanim nyo pala yun. Pinlantan nyo pala. Lenny Santaynay, shoutout po We planted evidence, sabi ni Digong. Paano ba yan? Klarong-klaro eh. Booking. Sunod po natin to. Ayon sa nakasulat, nadulas dito si Digonyo. Di nyo lang napansin. Ito. Ganyan ang pogo. Sabi dito ni Richard de la Cruz, yung PhilHealth nyo, tinakbo na ni Tambaluslos. Ay bobo. Bobo tong taong ito. Katulad ni Richard de la Cruz. Diba? Kasi, nag-explain na yung Pangulo dyan. Okay? May subsidy man o wala, hindi mababawasan ang pagserbisyo ng PhilHealth sa mga miyembro, sa individual na mga Pilipino. Diba? Bagkos, madadagdagan pa nga ito sa 2025.
Madadagdagan pa yung mga benepisyo, yung serbisyo. Diba? Wala na kayong pake doon. Basta ang pangako, nangako na yung Pangulo eh. Pangako yun eh. Diba? Oo. Out na kayo kung may subsidy man o wala. Sabi ng Pangulo, gamit-gamit daw ng utak. Oo, lawakan ng pag-unawa, lalima ng pag-unawa. May subsidy man o wala, basta ang pangako ng Pangulo, madadagdagan yung serbisyo. Madadagdagan yung benepisyo. Nagigits mo yun? Bobo kasi ito si Richard de la Cruz eh. Oo, walang utak to. 'Di ba? Kumbaga, pag tumae si Digong, kinakain ng pamilya ni Richard de la Cruz. 'Di ba? Kinakain. Pag tumae si Digong, tae mo na ako, sabi ni Richard de la Cruz, akin na mahal na Pangulo. Pakain ko sa anak ko at asawa ko. Masarap ba yung tae ni Digong? Ha? Masarap ba yung tae ni Digong? Uy, Richard! Sumagot ka nga, huwag kang tatanga-tanga. I-video mo nga. I-video mo, Richard. Pakainin mo ng tae yung anak mo. Pakainin mo ng tae ni Digong. Tapos i-content ko. Dali. Total, sarap na sarap naman yung pamilya mo sa tae ni Digong eh. Ano? I-video mo. Pag tae ni Digong, isaksak mo sa bunganga ng anak mo. Diba, Richard? Oo. Pupuriin ka namin dito. Sasabihin namin, wow, idol na idol niya talagang bobong matandang ito. Oh. Tamo yung pati tae. Sa sobrang pagka-idol niya, pati tae pinalamon sa anak. Oh. Diba? Wala na, patay na si Richard de la Cruz. Pumutok siguro yung ugat sa ulo. Ayan. Hindi na nakapag comment. Tuloy tayo dito sa topic natin. Gaya ng Pogo, I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung Pogo na yan, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. Walang pera dyan. Wala daw pera. Pero na-discover ngayon, grabe pala yung pera sa Pogo. Dito siya nadulas. Diretso sa Pagcor yan, di talk with Pagcor, the ambassador of China. Ambassador of China. Nadulas. Nadulas si Digong. Paano na yun? Digong. Dapat kasi pag nagsasalita ka, nagdahan-dahan ka. Oo. Brats Channel, shoutout po ha. Ayan tuloy. Naging ambassador of China tuloy. Tapos palusot niya ito. Deals with... Lo. Salamat GC Team Borner ha. Di ba? Hindi makapagsalita si Digong kasi nadulas. Temo balik natin. with Pagcor, the ambassador of China deals with dealing kasi illegal yan sa Loading yung utak. Nag-loading ba? Nag-loading ba yung utak ni Digong? Ay, nadulas eh. Paano niyo sasabing sinisiraan namin si Digong? Siya mismo ang sumisira sa sarili niya. Siya mismo ang umamin. Klaro, di ba? Gusto niyo ulitin ko pa? Ulitin natin. Ulitin natin para klaro. Pero bago yan, Ma'am Marisa, Sunakaw Mix TV, salamat po sa mga nag-like dyan. Like po muna tayo mga pre. Yan. Nag-loading yung utak. Biglang humina yung yung signal no? Tuloy natin. diretso sa Tama, si Ay Malayko. Oo. Floating ang utak. Kasi sabi ni Digong, gusto ko floating. Kuya Rick Vlog, shoutout po Korean, the talk with Pagcor, the ambassador of China deals with dealing kasi illegal yan sa
Why? Because Oh, hindi niya natuloy. Oh, nag-floating ang utak. Ay, naku, ewan ko ba bakit maraming sumusuporta dito sa mga ganitong klaseng basura sa ating bansa. Oo. because it gives us 2 billion a month. 2 billion. Narinig niyo yung palusot niya? Why? Dito tayo sa nagloading yung utak. Dito. Oh. Ambassador of China deals with dealing kasi illegal yan sa Dili kasi illegal yan sa... why? Why? Why, Delilah? Ay, naku po. Isunod po natin to. Oh, dito naman tayo. Ikaw, Senator De La Rosa, Hmm. did I ever tell you to shoot a Ay, shoutout kay GC criminal na defenseless na nahuli na ninyo? Never in my... Ano daw sabi niya? Pasensya na. May ginakita na ko eh. Anong sabi ni Digong? Ikaw, Senator De La Rosa, Hmm. did I ever tell you to shoot a criminal na defenseless na nahuli na ninyo? Ah. So, sabi niya, i-translate ko pa ba? Oh, naintindihan niyo na yun. Di ba? Haba pa tayo eh. Never. Never daw. Pero baka ilaglag ka ni Digong dyan. O, tingnan natin, baka ilaglag. Okay. Never in my whole life, Mr. President. Oh, never in my whole life. Dapat kanta na lang sana yan eh. Oh, tuloy. Noon. Kaya ko lang harap-harap mag-utos, patayin mo yan. Oh, ito. Noon, anong sabi? Huh? Kaya ko lang harap-harap mag-utos, patayin mo yan. Yan. Oh, sinungaling. Sapul na naman si Bato. Nilaglag na naman ni Digong. Oh, paano ba yan? May noon eh. May video noon eh. Oh, puro daw ako fake news. Fake news ba tong sinasabi ko dito? Sabi ni Anthony Guerra, ang katulad ni Anthony Guerra, ito yung pinakabobo. Oo, nagkaroon po siya ng bobong pamilya, 'di ba? Oo, nakita na niya na si Digong yung nagsasalita ng ka-fake newsan at si Bato de la Rosa, ako pa yung gagawin fake news ng puking inang ko. 'Di ba? Oo, gano'n naman 'yan. Tatanga-tanga eh, 'di ba? Tingnan ko nga yung mukha nito. Oy, ang anak mo. Nagmahal na din sa kabubuhan mo. Anthony Guerra, yung anak mo dyan sa profile picture mo ngayon. Oo, tanga din yan. Oy, salamat kay Alex Garceto Tingnan mo yung anak mo. Namana. Namana ng anak mo yung kabubuhan mo. Diba? Paano ako naging fake news? Yung anak mo, maliit yung isang mata. Tingnan mo yung profile ng anak mo. At sigurado ako yung kabubuhan ng tatay na katulad mo, na-absorb ng anak mo yan. Diba? Ano? Buhay ka pa? Tanga-tanga eh. Diba? Anthony Guerra. Ang klase. Dapat, tinuturuan mo yung sarili mo na, ay, ayoko na maging fake news. Gusto ko magpakatotoo lang tayo. Nakita nyo na yung video eh. Na fake news si Digong at De La Rosa. Diba? Magbubulag-bulagan pa rin kayo. Ha? Pag-umpugin ko kayo ng anak mo eh. Oh, anong sabi ni Digong? Anong sabi ni Digong dito? Wimby Rebeton, shoutout po Kaya ko lang harap-harap mag-utos, patayin mo yan. Yan. Patayin mo yan. Pagkatapos lumaban. Ngayon, kung ayaw maglumaban, di palabanin mo.
May Chairman. sinabi ba ko sa inyo na isalvage ninyo yung tao? Never, Mr. President. Ngayon. Yung noon. Ito po yung noon, ha? Patayin mo na lang. Takin mo lang yung pulis doon. Marami yan dyan. Patayin mo na lang. Leah Apostol, shoutout po. Maliwanag yun. Si Digong ang nagsasalita dyan. Pinapakita ko lang sa inyo. Ngayon, may mga DD sheets na nasaktan. 'Di ba? Oo, nasasaktan sila pag kinukontent natin itong inutil nilang mga sinusuportahan. 'Di ba? Masakit sa kanilang atay. Sa kanilang atay balunan. Apektado po sila. Wala naman akong paki sa nararamdaman nyo. Oo, ganun lang yun. Para malaman ng tao na yan. Walang ariglo dyan. Pag hindi, parang nga ko kaya. Kung hindi ganyan gawin, ako ang papatay dyan. Isa-salvage ka din. Isa-salvage. Lumabas sa bunganga niya, isa-salvage. Naintindihan nyo ba yung salitang salvage? Ayan tuloy. Alam mo, Digong, kung yung pagpatay mo, sinikreto mo na lang sana, makakalusot ka sana. Pinagyayabang mo yung pagpatay mo pinagyayabang mo Dahil sa kayabangan mo, Digong, gipit ka ngayon. Bakit ka gipit? Dahil maraming ebidensya laban sa'yo. Ipasalvage daw And I would not hesitate to take you out. Total, marami na lang rin akong kaso dyan. Dagdagan ko na lang. Dadagdagan na lang niya yung kaso niya. Paano na yan, Digong? Digong. Balita ko, sasampahan ka, no? Ng kaso. Sino bang kasama? Si Digong, si Bongo, si De La Rosa, at marami pa pong iba. Oo, ganun yun. O di haharapin mo yan. Baka naman magtago ka. JC, shoutout baka naman mamaya magtago ka, Digong. Wag naman sana, ha? Oo. Ipakita mong hindi ka bakla. Ipakita mong lalaki ka. Ha? Nagdududa na ako kasi hindi ka nagpakita doon sa duelo ninyo ni Carbonell noon. So, nagduda ako. Sabi ko, ano ba to si Digong? Ay, lalaki ba talaga to? Baka mamaya, may lahi to. And shoutout po kay Original Oragon. Magandang hapon po.